Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Biyernes ay matatagpuan sa mga taga-Roma, Kapitulo 12, talatang 1 hanggang 2. Ito po ang sinasabi. Kaya nga, mga kapatid, sa pamagitan ng mga kaawaan ng Diyos, ako ay namamanhik sa inyo. Iharap ninyo ang inyong mga katawan sa Diyos bilang isang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang inyong katampatang paglilingkod. Huwag ninyong iayon ang inyong mga sarili sa kapanahonang ito. Sa halip ay magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong isipan. Ito ay upang masuri ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itataas ang aming mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Amin din nilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na mga naghahanap buhay sa mga lansangan, na sila iyong ingatan sa mga masasama. Tulad ng mga drivers, Panginoon, na naghahanap buhay sa lansangan. Sila po'y bigyan mo ng karunungan, ng mahabang pasensya sa daan upang hindi sila magkaroon ng mga sakuna sa mga alitan sa kalsada, Panginoon. Gayon din po ang mga enforcer, mga pulis na patuloy na naglilingkod upang mapaayos ang bawat trapiko sa aming mga lansangan, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa iyo ang mga kapatid namin na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, naway makasumpong sila ng trabaho sa tulong ng banal na Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Amin inilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga kapatid namin na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Tulungan mo sila, O Diyos. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Malayo sila sa kanyang mga mahal sa buhay. Alimin mo sila, Panginoon, doon sa lugar kung saan sila nagtatrabaho. Ilayo mo, Panginoon, sa mga pagsubok, sa mga tukso o mga anak mong ito. Amin ding inilalapis sa inyo, O Diyos, ang mga kapatid namin na mangingisda, na sila'y patuloy mong ingatan sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot, nang ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan at ito'y iyong pinahinto. Amin ding inilalapis sa inyo ang aming mga kapatid na mga magsasaka. Patuloy mo silang ingatan sa kanilang pagsaka, O Diyos, upang marami po silang maitanim
sa kanilang pagsaka, katulad ng palay, gulay, prutas at iba pa. Lord, sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ng ito. Ang aming buhay, ang aming mga tinatangkilik, Panginoon. Dahil Ikaw, Diyos, ang siyang nagbibigay sa amin. Ikaw, Diyos, ang nagpo-provide sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, naalala namin ang aming mga kaibigan na magse-celebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Patuloy mo po itong ingatan. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga kapatid namin itong nagse-celebrate. Gayon din po ang mga nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Patuloy mo po silang ingatan at pagpapalain. Gayon din po, Panginoon, ang Alpha Sigma Phi na ngayon ay nagse-celebrate ng international anniversary, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa, ang mga kapatiran, Panginoon, na patuloy na naglilingkod sa kapwa at lalong-lala sa aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 12:1, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ipinapaalaala ni Apostol Pablo na sa mga mananampalataya sa Roma na ihandog ang kanilang sarili sa Diyos bilang, hindi bilang isang handog sa isang altar, kundi bilang isang buhay na handog. Ang pagkahulugan ng disyonaryo sa salitang handog ay anumang bagay ay ipinalaga at ipinagkaloob sa Diyos. Bilang mga mananampalataya, mga kaibigan, paano natin itatalaga at ihahandog ang ating mga sarili sa Diyos? Sa ilalim ng lumang tipan, mga kaibigan, tinanggap ng Diyos ang mga handog na hayop, no? Ngunit, ang mga ito ay anino lamang ng paghahandog ng kordero ng Diyos. Ang Panginoong Hesus, Kristo, dahil sa kanyang ganap at minsan para sa lahat ng panahong paghahandog doon sa krus, nawala na ng bisa ang mga paghahandog sa lumang tipan at hindi na kinakailangan pa ang mga ito ayon sa Hebreo 11:11-12. Ngunit dumating na si Kristo, ang pinakapunong pari ng mabubuting bagay na narito na. At siya'y naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila, walang katulad at hindi ginawa ng tao. Ang sambahang ito ay hindi sa sanglibutang ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Para sa mga na kay Kristo, mga kaibigan, sa pamagitan ng pananampalatayang nagliligtas, ang tanging katanggap-tanggap na pagsamba ay ang kumpletong paghahandog ng ating sarili sa Diyos. Sa ilalim ng kontrol ng Diyos, ang hindi pa naluluwalhating katawan ng mananampalataya ay kailangang magpasakop sa Kanya bilang mga instrumento ng katuwiran. Ito ay nararapat lamang dahil sa paghandog din naman ni Jesus ng Kanyang buhay para sa atin.
Kaya dapat ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan, upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, mga kaibigan, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamagitan din ng Kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Mga kapatid, wala tayong pananagutang sundin ang mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamagitan ng Espiritu ang manggawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Diba? Pero may larawan ang isang handog na buhay sa isang praktikal na pamamaraan. Tinutulungan tayo ng kasunod na talata sa Roma 12:2 upang maunawaan ito. Tayo ay mga buhay. No? Ulitin ko, mga kaibigan, tayo ay mga buhay na handog para sa Diyos. Kung hindi tayo umaayon sa masamang takbo ng sanglibutang ito, ibinigay sa atin ang kahulugan ng sanlibutan sa 1 Juan, Kapitulo 2, talatang 15 hanggang 16, bilang masasamang nasa ng laman, pita ng mata at kayabangan. Ang lahat na inialok ng mundong ito ay maaaring ipailalim sa 3 kategoryang ito. Kasama sa masasamang nasa ng laman ang mga bagay na umaakit sa ating kagustuhan, gaya ng pagkain, inumin at sex, at anumang bagay na nagbibigay kasiyahan sa ating mga pisikal na pangangailangan. Ang pita ng laman naman ay kinapapalooban ng materialismo, ng pag-iimbot sa anumang bagay na ating nakikita, na wala sa atin ang pagkainggit sa ibang tao para sa mga bagay na gusto natin. Ang kayabangan na ay ang anumang ambisyon na nagiging dahilan ng pagmamayabang at naglalagay sa ating sarili sa trono ng ating mga buhay. Paano makakapagtagumpay ang mga mananampalataya upang hindi sumang-ayon sa takbo ng mundong ito? Yung mga katanungan, no? Mga kaibigan. Ito ay sa pamagitan ng paano? Sa pamagitan ng pagbabago ng isip, mga kaibigan. Ginawa natin ito sa pamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos na baguhin tayo. Kailangan natin itong marinig. Diba? Marinig, basahin ang salita ng Diyos. Pag-aralan, sauluhin ang mga salita ng Diyos at pagnilay-nilayan. Diba?
So ang gawain ng salita ng Diyos sa ating mga puso sa pamagitan ng banal na Espiritu ay ang tanging kapangyarihan sa mundo na makakapagbabago sa atin mula sa pagiging makamundo tungo sa tunay na espiritualidad. Sa katotohanan, mga kaibigan, ito ang tangi nating kinakailangan upang magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawa. Ang resulta nito ay maunawaan natin ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. So ito ang kalooban ng Diyos para sa bawat mananampalataya ang maging isang handog na buhay para kay Jesucristo. Purihin ang Panginoong Hesus. Tayo po ay manalangin. Amang banal, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong pagtuturo kung paano mapagtagumpayan ang lahat ng klase ng tukso at pandaraya ng kaaway. Dalangin ko po, Ama, tulungan niyo po kami na sa lahat ng pagkakataon, turuan niyo po kaming mas lalong lumapit sa iyo. Anumang sitwasyon ang aming kinakaharap. Tulungan niyo po kami, Ama, na mapalakas at mapatatag ang aming pananampalataya. Ito po ang aking samo at dalangin sa tanging makapangyarihang pangalan ng iyong bugtong na anak at tagapagligtas ng aming mga kaluluwa. Walang iba, ang aming Panginoong Hesukristo. Amen.